After 6 months of serialization ay nandito na tayo sa final chapter o ang ending ng JJK Modulo. Kaya ngayon na lumabas ng full chapter 25 ng Jujutsu Kaisen Modulo ay finally mawitness na natin ang conclusion o ending ng storya. Isang ending na may dalang sorpresa at posibleng pagbubukas ng isang panibagong istorya. Kaya naman, this is Mr. Meka na huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang papangat ng ating chapter ngayon ay A Bright Future. At nagsimula ang chapter dito kay Yuji kasama at hawak-hawak ngayon si Panda na sabing, "Yo, makikita naman na nagpunta sila rito kay Nobara na sabing, bigla ka na lang na nawala noon at ngayon ay yo lang ang sasabihin mo." Humingi naman ng paumanhin si Yuji na sabing pasensya na. Matapos yan ay dito sa pagpupulong na nagaganap sa loob ng Nonok ship ay makita si Namaru at Cross na gulat sa napagdesisyonan ng mga Romilians. Na ayon sa kanila na by unanimous consent ay mananatili raw silang mamuhay kasama ang mga Kalian. Nasabi pa ng isang kaibigan ni Oski na obvious naman daw yan, di ba? Sabi naman itong isa na oo. Kaya nagsalita naman si Oski na sabing hindi raw ito dahil sa di sila inaatake ng mga Kalian o dahil sa naririnig nila ang boses ng mga to. Kaya pinapahalagahan daw nila ang mga Kalian. Kundi ang mga Kalian ay nandiyan na raw sa kanila noon pa. Na yan na raw ang kanilang buhay noon pa man. Kaya kahit ano pa raw mangyari sa hinaharap, ay gagawin daw nila ang lahat ng kanilang mga kaya na hindi raw nila i-abandon ng mga Kalian at hindi rin daw nila kukunin ang dignidad ng mga to. Naroon pa ni Oski na hindi raw niya hahayaan na papatay ng isang Kalian ng isang Romilian at ganoon din daw sa mga Romilian na hindi raw niya hahayaan na papatay ng isang Romilian ang isang Kalian. So apparently by unanimous consent ay makikipag-coexist pa rin ng mga Romilians sa mga Kalian na possibly sa future ay atakihin ng kanilang mga anak na may iba ng kulay ng soul. Matapos yan ay days later may kita na magkasama na sina Tsurugi, Yuka, Maro at Cross. Nasabi ni Tsurugi na ganun palang nangyari na nakakamangha raw si Oski. Sagot naman ni Cross na handa pa naman daw siya noon sa posibleng mangyaring worst case scenario sa kanila. Pero it turns out na ang lahat ng mga Romilians ay kagaya lang daw pala sa kanyang iniisip. Although siya raw talaga ang blin-name nila ng husto. Napangiti naman si Maro sa nasabi rito ni Cross. Sabi naman ni Maru na mga Kalian ay pamilya daw nila. Sabi naman ni Yuka na kung ganyan daw ang tingin ni Maru ay nagme-make sense din naman daw ito. Matapos yan ipinakita muna ang nangyari few days ago nang nakarating sina Yuka at Tsurugi sa household ng Gojo clan. Na kung saan ay dito sila sinermonan ng kanilang ina na sabing ang pagtago raw ni Yuka sa kanyang sakit na ikakamatay nito, nahuli na nung binunyag raw nito na mamamatay pala siya, ang pag-ignore daw ni Yuka sa kanyang mga sinabi at ang pag-accept daw nito sa duelo at ang pagpunta din naman daw ni Tsurugi sa Tokyo nang walang paalam para makipaglaban sa isang alien ay ang lahat daw ng ginawa nila o nilang dalawa ay hindi raw madadala sa isang simpleng basta nangyari na raw ang lahat at ayos naman daw ang resulta na dapat ay mag-reflect daw sila sa kanilang mga ginawang aksyon noon. Sabay tumayo na ang kanilang ina at papaalis na. May kita naman na malungkot na ang mukha nitong dalawa sabalit bigla na lang silang nagulat nang huminto muna ang kanilang ina at nagsalita bago umalis na sabing nag-work hard daw talaga ang kanyang dalawang anak. Kaya magiging proud daw talaga siya hanggang sa kanyang natitira pang buhay. Na proud daw siya na ipinanganak niya ang dalawang to. Ang kanyang mga biyanan din daw na si Maki ay siguradong proud din daw. At baka nga ipati raw ang taong yon, which probably refers sa kanilang ama mga kaibigan ni Yuka na si Iori Okotsu. Na bigla na lang na nawala shortly after Yuka's birth. Si Iori Okotsu ay obsessed kasi noon sa pagpapalakas sa mga current generation of sorcerers kasi nagiging mahina na mga sorcerers over time. At bigla na lang itong misteryosong nawala at di na nakita pa. Which opens up sa another mystery na pwedeng itackle kung sakali mang magbibigay si Gege ng epilogue chapter after nito o simply gagawa siya ng JJK Modulo Part 2. Anyway, sabi pa ng ina ni Yuka na pero wag na kayong mag-alala pa sa kanila o sa mga taong binanggit niya. Matapos niya ibalik dito sa scene na kasama ni Yuka si Namaru ay sabi naman ni Tsurugi kina Maru na diba napaka-precious daw ng mga Kalian para kina Maru. At dahil sa seryosong salita na yan ni Tsurugi ay nasar naman siya ni Yuka na sabing napaka-honest mo naman. Sagot naman ni Tsurugi na tumahimik ka nga, wag mo akong hawakan. Matapos na ibalik kina Yuji, dito ay ibinunyag niya ang kanyang mabigat na rason sa kanyang mga aksyon na ginawa mga kaibigan in the recent chapters. Nasabi niya na natakot daw kasi siya na ang kanyang mga kaibigan ay unti-unti na raw kasing namamatay. At siya naman daw na nakapag-consume ng death painting ay parang naligaw at nawala na raw sa kung ano talaga siya, na isa ba siyang sumpa o tao. Nakagaya sa naramdaman noon ni Nachoso na pinili nilang kumampi nung una sa mga cursed spirit kasi para sa kanya ay hindi raw talaga sila tanggap ng mga tao dahil sa kanilang itsura. Kaya ayon kay Yuji na ang pag-iisip nga lang daw sa kung ano na lang daw ang sasabihin ng mga tao tungkol sa kanya ay nagbibigay na raw yan sa kanya ng takot. Sagot naman ni Nobara na tapos, sabi naman ni Yuji habang pinipisil si Panda na iniisip niya raw kasi noon pa na dapat ay hindi na raw talaga siya
siya makialam sa present o sa mga nangyayari ngayon in the present, sapagkat ang kagaya niya ay patay na raw sana o matanda na raw. Sabay dito na ipinakita ang mukha ni Yuji na tinanggal na niya ang kanyang hoodie na sabing kung hindi raw niya titignan ang present ay mawawala daw sa kanyang paningin ang hinaharap at ang nakaraan. Sagot naman ni Nobara na siguro, after all konektado naman daw talaga ang tatlong yan, ang past, present, and future. Kaya tugon naman ni Yuji na inispend daw niya ang kanyang buong buhay noon sa paghahanap ng iba pang rason na mabuhay na iniba niya ang kanyang paraan ng pamumuhay. Dahilan na na-neglect na raw tuloy niya ang mga bagay na dapat niya sanang gawin. Na ang bagay raw na ginawa ng alien na si Maru na pagwala ng mga cursed spirits ay ang bagay na for the last several decades ay isinuko niya na raw gawin. Kasi originally, ang bagay na yun ay ma-accomplish niya raw sana gamit ang kanyang sariling lakas. Sabay nalala ni Yuji ang sinabi ng kanyang lolo noon na tulungan ng mga tao. Kaya ngayon ay ayon kay Yuji na hindi na raw siya mawawala pa sa landas. Kasi once more ay nakita niya na raw ang mga bagay na dapat daw niyang gawin. Kaya dito na niya sinabihan si Nobara na gusto raw nitong makipag-cooperate si Nobara sa kanya. Pangiting sagot naman ni Nobara na mukhang ayos yan ah. Bigla naman nagsalita si Panda na sabing kung si Yuji lang daw mag-isa rito ay magiging awkward daw talagang sitwasyon. Pero nung sinama raw siya rito, ngayon na nandito na sila, ang rason daw sa kung bakit isinama siya ay parang nawala na raw o wala na raw silbi. Nagulat naman si Nobara na sabing, oy, teka, nakakapagsalita ka pala. Sagot naman ni Panda na napaka-rare nga raw na nakapagsalita pa rin siya. Pero nasa magandang shape pa raw siya ngayon. Kaya nagpatuloy naman si Yuji sa kanyang plano. Nasabing, so ayun na nga raw, since wala na raw masisilang pa na sorcerer simula ngayon, ay siya, si Kugisaki at si Todo, ang siyang gagawa raw ng mga countermeasures para dyan. Sagot naman ni Nobara na akala ko nga ay naging parang spiritual na raw na tao itong si Yuji o isang parang monghe na. O baka'y naging ulilyanin na raw itong si Yuji. Pero kung ang plano raw na to ay may kinalaman daw sa curse technique ni Sukuna, sa kanyang tingin ay nagme-make sense naman daw ang sinasabi ngayon ni Yuji. Kaya sabi naman ni Yuji na so para ma-exercise doon nila kaagad ang mga curse spirit na masisilang pa lang bago pa ito makapag-accumulate ng power at mas lumakas, dapat naturuan daw nila ang mga current sorcerers ng mga barrier operations as well as ang mga paraan ng pag-exercise. Sagot naman ni Nobara na ang mga barriers na yan ay naka-base naman daw sa barrier ni Tengen, diba? Na kung ganun ay maaaring tatagal pa rin daw ang mga barriers na yan kahit na wala na raw masisilang pa ng mga sorcerers. Kaya dito na ibinunyag ni Yuji ang tatlong naisipan niyang plano. Una ay kailangan daw nilang maingat na hanapin ng mga angkan, descendants at family tree ng mga physically gifted body na isisilang pa lang, mga tao na may heavenly restriction. Itatrack daw nila ng maayos ang mga family lineage ng mga to. Pangalawa ay kailangan daw nilang mag-secure ng isang paraan na kung saan ay makapag-produce sila ng maraming curse tool at magagawa nila yan kung makikipag-cooperate sila sa tatlong malalaking angkan ng Jujutsu. At ang panghuling naisipan na plano ni Yuji ay ang pinakamahirap daw sa lahat at ito ay ang pag-transform daw ng kanyang sarili into curse object kung mamamatay na raw siya. Bagay na kinagulat ng gusto ni Nobara. Kaya paliwanag naman ni Yuji na kahit pa ma-reconstruct daw muli ang Tokyo in the next 100 or 200 years, naniniwala pa rin daw siya na as long as nasa magandang kalagayan pa rin daw siya, ay makikip daw niya ang damage na pwedeng maidulot ng mga cursed spirit into close to zero as long as buhay pa siya. At kung sakaling mamamatay na raw siya, at least throughout the years ng kanilang pagpupuksa sa mga cursed spirit, bakay makakapag-create na raw sila ng isang chart o legend na kung saan ay may papakita nila sa kung saang lugar ang safe. Pero pa ni Yuji na ngayon nga, ang alien ay nagpakita nga sa kanilang panahon. Kaya sa future, ay di rin daw talaga nila alam sa kung ano ang posibleng mangyayari. Na hundreds of years daw mula ngayon, kung sakaling darating man daw ang panahon na ang curse energy ay kinakailangan na naman daw, ay hopefully sa araw na yan ay may magkukonsume daw ng curse object o sa kanya as a curse object. Kaya sagot naman ni Nobara na sana ay may tao raw in the future na kayang kumain ng parte ng bangkay ng tao. Na sana ay may isang tao na kagaya ni Yuji mga kaibigan na may ibang hygiene sa pagkain. Na di nagdadalawang isip na kumonsume ng kagahit sa Sukuna's finger. Ngunit sabi naman ni Nobara na besides, sino daw ang may alam dito sa kanila na gawing curse object ang sarili. Kasi alam naman natin mga kaibigan na tanging si Kenjaku lang ang nakakagawa nito at pangalawa na lang si Sukuna. Matapos niya makita o ma-experience kay Kenjaku sa kung paano gawing curse object ang sarili. At dinemonstrate ni Sukuna ang bagay na ito nung inilagay niya ang lahat ng kanyang soul o Sukuna's finger soul sa iisang daliri lamang na ang kanyang hinliliit na kanyang pinakonsume noon kay Megumi. So who knows, baka in the future ay ma-perform ni Yuji ang ganyang feat by recalling the same technique. Kasi pinerform naman ni Sukuna ang bagay na ito nung nasa katawan pa siya ni Yuji. Balik dito ay sabi pa ni Yuji, kaya nga kailangan daw talaga nilang maghanap ng mga paraan. Sabi naman ni Nobara na kung nandirito lang daw sana si Megumi sa mga panahong to. Kasi alam naman natin na si Megumi ay magaling din kung mag-isip mga kaibigan ng paraan. So confirmed na patay na si Megumi. Kasi kung buhay pa ito, edi one call away lang sana si Megumi ngayon para sabihan sa kanilang plano. Matapos yan ay susunod na eksena, may kita si Usame na nakarecover na at naglalaro ng catch kasama ang mga Simurian. Nasabi pa ni Usame na bago lang daw na kumpirma na ang lahat ng mga cursed spirits sa Tokyo ay nawala na
raw. Na ang katotohanan ito ay sapat na raw para ma-persuade daw nila ang mga higher ups. Pero para makasiguro lang daw sila ay ikikip daw nila ang katotohanan na wala na raw sorcerers na masisilang pa in the future, na sila lang daw muna ang dapat na makakalam nito. Sagot naman ni Jabaloma na may ilang part pa rin daw na Nonox ship na kung saan ay ang mga Muro Stone ay nagagamit pa rin daw. Kaya ang ibig barong sabihin dito ni Usame na ang Muro Stones ay isa ng mahalaga na bagay ngayon, gayong wala ng curse energy in the future. Sagot naman ni Usame na sa darating daw ng mga dekada ay ang problema raw sa enerhiya ay mas magpo-progress daw ng gusto. Na ang kanya lang naman daw kinakatakutan ay imbis na makita ng mga taong benefit sa pagkawala ng mga curse spirit at imbis na makita ang issue sa pagbaba ng birth rate ay baka ay ang magpapakot ng attention sa kanila ay ang fact na wala ng sorcerers na masisilang pa. Na kung mapapublicize daw yan ay baka ay gagamitin daw itong negative campaign laban sa mga Simurians at magsisimula pa ng bagong gulo. Sagot naman ni Jabaloma na malalaman pa rin daw ang katotohanan to in the future. Sagot naman ni Usame na kung ganun ay siya na lang daw ang gagawa ng first move para isa sa publiko ito. Kasi sinabihan pala siya ni Yuji na kung darating raw ang araw na yan ay dapat na siya raw ang i-blame nila o sasabihin daw ni Usame na ang dapat na i-blame sa pagkawala ng mga sorcerers ay itong si Yuji talaga. Kasi ayon pa kay Yuji na sinunod lang naman daw ni Maru ang kanyang utos na yan daw dapat ang report ni Usame sa mga higher ups na kung kinakailangan talaga ay anytime ay pwede raw siyang tawagan itong si Usame. Sabi naman ni Jabaloma dito back sa present na tungkol daw sa first move na tinutukoy ni Usame. Sagot naman ni Usame na ang first move na yan ay hindi raw siya ang gagawa. Meaning, si Yuji ang magsasalita mismo o mag-e-explain sa kung bakit nangyari ang pagkawala ng mga curse spirit o pagkawala din ng mga sorcerers in the future. Maya-maya pa ay habang nilalaro sila, may nakita naman itong tatlo sa news na sabi ng reporter dito na naaalala ba raw ng mga tao ang insidente na nangyari sa Japan 69 years ago na maniniwala ba raw sila sa hindi. Ang demonyong to o ang sumpa na papatayin sana ni Gojo Satoru noon ay bigla na lang daw nag-appear muli sa Tokyo kamakailan lang. Na ito raw talaga ang same curse 69 years ago na nagpakita, which is si Mahoraga mga kaibigan. Subalit may nakaharap daw itong sorcerer ngayon na may tatlong mata at ayon sa mga iilang sources daw na isa raw itong alien na nagmula sa planetang Simuria na 100 million light years away daw sa planetang Earth. Dada pa ng reporter na tinatanong niyo ba sa kung bakit kinalaban daw ng alien na to ang sumpa? Sapagkat ang alien daw kasi na ito ay isang alien of justice na nilabanan daw ng alien ang demonyong to para sa kanila raw mga tao na respect daw talaga, na antig daw talaga siya. Hindi na raw siya makapaghintay pa na makita in person ng sinasabing alien. So apparently, naging hero pa nga si Deborah dito sa Earth. May kita naman si Wiwi kasama tatlo pang mga bata habang nanonood ng news. Nasabi naman ni Yuka na so totoo nga pala siguro na ang mga ibon daw mula sa New Shadow School ay nakapag-video daw pala pati sa mga sumpa. Sagot naman ni Usame na problema raw yan kung ang pag-video ay ginagawa daw ng walang permission. Nilapitan naman ni Tsurugi si Usame tinanong sa kung bakit naglalaro lang sila ngayon ng catch. Sagot naman ni Usame na ang paglalaro raw ng catch ay mukhang boring daw talaga nung bata pa sila. Pero ngayon na adult na raw sila ay mas nakakatuwa na raw itong laruin. Lalo na't gumigising ka na ngayon na medyo may sakit na sa ibang katawan o sa ibang parte ng katawan. Na ang paglalaro ng catch ay isang moderate exercise lang. Isang napaka-convenient daw kasi pwede kang makipag-usap sa kalaro mo habang pinapasa ang bola. Kasi moderate exercise nga lang ito. So, ang pepe-play daw ng catch ay basically isang pakipag-communicate. Sabi naman ni Maru na perfect daw ito para makilala ang isa't isa. Sabi naman sa isipan ni Yuka na baka ito raw siguro ang rason sa kung bakit ang mga middle age daw ng mga lalaki ay nag-golf daw. Sagot naman ni Usame na when it comes daw sa pag-uusap patungkol sa bansa at sa mga tao na may iba't ibang tribo, usually di nakikita ng mga tao ang importante at simpleng bagay. Kasi ang mga tao ay hindi raw nag-i-exist para sa kapakanan ng bansa. Kasi ang totoo ay ang bansa ay ang nag-i-exist para daw sa kapakanan ng tao. Na nakakalimutan daw ng mga individual ang napaka-obvious daw na bagay na yan. Na ang mga hamon ay dumarami raw kaya ngayon, kagaya nito habang naglalaro sila ng catch, ay dapat na ang moment na to ay pahalagahan daw talaga nila. Ngumiti naman si Maru, nasabi sa kanyang isipan na ang kanila rong technique ay ang chaos at order. Na ito raw ang klase ng technique na masasabi niyang pwede ring tawaging wish. Tada pa niya, isang bright future daw. Ang lahat ay pinupurso raw ang kani-kanilang wish na in the process ay may nasasaktan daw tuloy sila. Ang lahat ay may inaasam daw talaga na kasiyahan. Gayunpaman, kahit maliit lang daw na kahit ang kanyang inaasam na happiness at ang inaasam na happiness ng iba pang tao as much as possible ay para sa kanya
kanya ay gusto ron niyang i-wish o ihiling ang kasiyahan ng lahat na sana'y makamit nila. At alam naman natin na with Cross and Maru's curse technique, ang wish na yan ay somewhat posible na. Kaya sinabihan niya si Tsurgi na kaya sabihan mo pa ako tungkol sa Earth at sa lahat na nandirito. Sagot naman ni Tsurgi na oo. Sinabihan naman ni Yuka si Cross na ikaw rin dun sa inyo. Sagot naman ni Cross na oo. Matapos niyan ay days or hours later dito sa certain part of the Jutsu Tech ay nakausap ni Yuka ang chef na sabing masaya raw siya na nasalba na raw si Yuka. Pero in exchange ay si Dabora raw binawi naman ng chef ang kanyang sasabihin sana na sabing kumpara raw sa buhay ni Yuka ay ang kanyang love life ay hindi raw nagbumatter pa. Na wag na raw isipin ni Yuka ang tungkol dito. Nasabi naman sa isipan ni Yuka na hindi naman daw sa hindi na ito nagbumatter pa. Maya-maya pa habang umiinom ng juice itong si Yuka ay bigla na lang na may nabunggo at nagulat si Yuka sa kanya nakita. Kaya napalingon naman ng chef at base sa sound effect ng pagkabunggo ay same ito sa sound effect dun sa pagkabunggo rin ni Dabora sa place na ito. Kaya this implies na dumating na si Dabora at nagpunta pa rito. It could be the use of Maru's curse technique kasi wish ng babae na makita si Dabora o makilala ito kasi crush niya ito mga kaibigan. And it turns out na nandirito na ulit si Dabora na ginawa pang hero ng Earth. At dyan nagtatapos sa last panel ang Jujutsu Kaisen modulo sa paglingon ng chef. And it appears na isang happy ending ang JJK modulo compare sa previous JJK. Dito ay walang casualties ng major characters at si Dabora ay may proper development at ending. At dyan nagtatapos ang ating 6-month na pag-review nitong JJK modulo mga kaibigan. What a ride! Hoping na may gagawin pang future project si Gege na pwede nating i-review. And I do hope na magbabalik ulit ang Hunter x Hunter at ma-review pa ang iba pang mga manga mga kaibigan o anime. Anyways, for now, ay tutok lang kayo sa iba pang JJK reviews natin and topics na i-upload natin in the upcoming days and weeks. Lalo na ngayon na ongoing pa ang Season 3, so marami pang topics ang pwede natin matakal at nare-discuss, pati na rin dito sa JJK modulo. Kaya tutok lang kayo pati na sa Sakamoto Days review natin na patuloy pa rin mga kaibigan. Ayan, maraming salamat sa pagsubaybay at panonood and see you guys again on my next video.